Yon! Good morning guys! Natuloy din sa wakas. Oh my God! Time check. It's 4:37 AM in the morning. So tuloy na to guys. Gala na tayo. First vlog, first gala, first ride. Nice. I'm very excited sa ride na ito. Siyempre dahil ito yung unang-una sa lahat. First of the first. Una na, first pa. Bago pa ito natuloy, ang dami nating pinagdaan ng thinking. Ang daming what if. Ang daming baka ganito, baka ganyan. What? So, ang daming doubts. Pero nasan ba tayo ngayon? Nandito sa first vlog, di ba? Kaya Gina to guys. Anong agenda natin today? Saan ba tayo pupunta? So, tayo ay pupunta sa Batangas. Sa Calatagan, Batangas. Doon tayo sa Manuel Uy. So yung Manuel Uy is very popular na beach, white sand beach na puntahan ng mga tourist, local tourist. So nakarating na ako dyan 2 times. Ito yung pangatlo na pupuntahan natin siya. Bago tayo makarating doon, meron muna tayong ilang stops. Uy, laki ng truck. First stop, which is yun yung ating magiging departure point. Doon tayo sa may Jollibee, Mayapa, sa may Calamba checkpoint. Doon na tayo mag full tank ng ating motor bago mag-depart. Then next stop natin mula doon is Marcos Mansion. Kasunod ng Marcos Mansion, akit tayo ng Kasili. Sa pinakataas ng Kasili, ang Tagaytay na yon, nandun yung Sky Ranch. Pero hindi na tayo papasok doon. Pass by lang tayo doon. Okay? Next, Mahogany Beef Market. So, dito yung bilihan ng pangbulalo. Masarap din kumain doon. Meron doon yung mga kainan sa taas. Next sa Mahogany Market, Fantasy World. Fantasy World. The World. Maganda rin sa may Fantasy World, picture taking spot yon. So hindi ko lang sure kung nagpapapasok pa rin sila dun sa loob, kasi unang punta ko doon, which is yung una ko ring punta sa Manuel Uy, nagpapapasok pa sila sa loob. So makikita mo yung castle, yung hanging bridge, mga lumang rides, kiddie rides doon sa Fantasy World. Second na punta ko doon, yung second na punta ko rin sa Manuel Uy, which is hindi na sila nagpapapasok doon sa loob. So sa labas na lang. Though di ko sure correct me if I'm wrong, comment nyo na lang. Baka nagpapapasok pa rin sila until now. Whatever it is, mapipicturean mo yung Fantasy World. May kita mo yung castle sa malayuan man or sa malapitan. So last stop is yung Manuel Uy. Papakita ko na lang sa inyo yung buong route na ating dadaanan. So ilalagay ko na lang din kung ilang oras yung biniyahe ko per point, tsaka yung buong biyahe. So ito yung Jollibee Mayapa. So dito tayo manggagaling. Time check muna tayo. Time check guys, 4:45 AM. Yan. So sa mga gagala, nasusundin tong route ko. So ito yung Jollibee Mayapa sa may Checkpoint Mall. Yan. Tara. Without further ado, let's be on our way. Pero papagas muna tayo.
Unleaded full tank. So yun yung gas natin. 310 pesos. Thank you. So nakapagpagas na tayo, full tank. Pero bago tayo umalis, pakita ko muna sa inyo yung ating motor. Yan. Yan, si Burgis. Sana all. Burgis version 2 aka cream white. So yung motor ko po is isang Suzuki Bergman 125EX at dati siyang matte black, pinulayan lang siya ng cream white para medyo pumogi. Gold bolts, upuan, medyo semi lowered, medyo semi medyo na semi pa, montage na lang sa susunod. Ang alis natin 4:54 AM, starting point Jollibee, Mayapa or Shell. So ito pong biyahe na to is abot ng more or less 2 hours. The first time na pumunta kami doon, umalis kami ng Kabuyao around 4 AM. Nakarating kami ng Manuel Uy, magtatanghali na. Ang tagal, di ba? Kasi ano yun eh, maraming stopover. Mainly, Mahogany, kung kakain pa kayo doon. Fantasy World, kung magpipicture-picture kayo. Sa Manuel Uy din, bago kayo makarating doon, meron kayong madadaan ng parang palengke. Doon na kayo bibili ng pagkain nyo. Mayroong convenience store, mayroong mga bilihan ng damit, pangligo, meron doon church, may mga park. Yung mga kailangan nyo bago kayo tumuloy sa beach, isa nandun na. Damn! Hey! Bomba! Ganda ng tunog eh. So, dun sa sentro, magka-consume din kayo ng time. Lalo kung bibili kayo ng mga dadalhin nyo sa beach. Kasi kung kayo ay nakamotor lang, hindi ganun karami yung madadala nyo. Siyempre, meron kayong damit, meron kayong tent. So, yung pagkain, possible din na kayo makapagdala. So, dun na lang kayo bibili. Kasi, dun sa mismong beach, wala kayong mabibilihan dun na mura. Meron kayong makikitang tindahan dun, pero syempre, mahal ang tinda. Unlike kung may dala na kayo, mas makakatipid kayo. So mamaya, papakita ko sa inyo yung bilihan dun sa may beach. Kung hindi ako nagkakamali, dun din kayo makikicharge ng mga gadgets nyo. Kasi walang kuryente dun sa beach. Magdala kayo ng power banks nyo para meron kayong pang refill ng battery ng gadgets nyo, ng phones nyo, camera. So mula sa Kanlubang, madadaanan nyo yung Diezmo. So nadaanan na natin yung Diezmo. Dito na tayo sa may circle, para tong landmark eh. Madadaanan nyo tong circle na kapag kumanang kayo dito, ito yung Pan Valley. Diretso lang tayo, dito tayo kakanan. So ito na yung papuntang Marcos Mansion. Medyo madilim lang sa part na to. So ingat po kayo sa inyong pagdadrive pagka madilim, gabi, or madaling araw. Itong paakyat sa Marcos Mansion is matarik. Ingat kayo guys pagka nadaan kayo rito, kasi minsan may kasalubong. Tsaka paliko kasi tulad na ito, sharp curve. Yan. Yan. So sa ngayon guys, madilim pa. Hindi pa masyadong makikita yung Marcos Mansion.
Pero picturean ko na lang. Yeah. Tuks. Padaling. So, sabi nila, haunted daw itong Marcos Mansion. Hindi ko lang alam. Hindi ko lang sure. Pero, ako kasi is, wala naman ako psychic powers. Wala naman ako nararamdamang kung ano sa tuwing nadaan ako dito. Maraming beses na rin yung dumaan dito. Kaya, meh. Wala man. Yon. There goes our first stop. So, next stop natin is Mahogany Market. Itong part na ito, lubak. Okay lang dumaan dito kung hindi umulan. Kasi walang putik. Mahirap kasi nang may putik eh. Kasi delikado, madulas. Pero kapag ganitong maganda yung panahon, maganda dumaan dito. If ever na bumiyahe kayo ng umulan, baka basa yung kalsada, so wag na lang kayong dumaan dito. I suggest, doon na lang kayo dumaan sa may Cavite banda. Tapos straight to Mahogany Market para safe. So itong location natin ngayon, currently sa Kasile. Then pag-akyat sa may Revpal, yan, alam yan ng mga cyclist, mga nagbabike. Doon kasi sa packet na yun, sobrang challenging eh. Tingnan nyo naman to oh. Grabe yung paakyat dito. Kaya achievement talaga sa mga nagbabike kapag nakit nila yung tuktok. Tapos nanggaling sila dun sa valley. Sa baba. Grabe. Lamig oh. So next stop natin guys sa Mahogany Market. Pero bago pa tayo makarating doon, sa pinakatuktok nitong kalsada na to, nandun yung People's Park in the Sky. So check nyo muna itong kalsada na dinadaanan natin ngayon. Maganda naman yung kalsada rito. Halos wala namang lubak. Paliko lang tsaka paakyat. Pero take note, merong mga spot dito na merong mga aso na nasa kalsada. So ingat kasi nakakagulat. Minsan nangahabol sila. So ito na guys yung Revpal kung tawagin ng mga cyclist. Paakyat to na tuloy-tuloy, walang tigil. Tapos sobrang tarik. Tapos yung magkabilang side, bangin. Grabe guys, ang hamog oh. Napakalamig ngayon dito. Lamig. Hindi pa naman ako naka-jacket ngayon. Naka-sleeves lang ako eh. So nandito na yung People's Park in the Sky. Hindi mo siya makikita kasi madilim. Madilim na nga, walang street lights. Tapos mahamog pa. Pag kayo'y pupunta dito guys, siguraduhin nyo na moderate lang yung speed nyo. Be very cautious sa mga pagliko. And dapat yung ilaw nyo malakas. Yung sa akin, okay naman. Kahit na stuck lang, malakas pa rin naman. Kaya nakikita ko pa yung daan. Dito na tayo sa paliko. So dyan, sa dinaanan natin, pag kumaliwa ka, dyan na yung papuntang People's Park. So let's be on our way. Next stop natin, Mahogany Market. Brrrr! Ingat tayo guys. Ingat kayo sa inyong pagpunta dito. Katulad yan, merong kasing part dito ng Tagaytay na gumuho. Tulad nun, gumuho yung side ng bangin, kaya sinarado na nila yung part na yun for people's safety, para sa kaligtasan ng mga motorista.
So nandito na tayo ngayon sa Pamahogany na. Malapit na tayo. Mga ilang meters na lang to. So liliko tayo dito. And then kakaliwa tayo dito sa part na to. Shit, umaambon. Paktay kaya. Dito tayo sa tagilid. Yan. So yun yung mahogany guys. Bilihan ng bulalo. Kainan. So di ko na ipapakita guys kasi di na ako magtatagal dito. Uy, may checkpoint. Mag-i-stop ba tayo? Ay putik yan. Akala ko checkpoint. Hindi pala. Ano to? Akala ko checkpoint eh. Pero kasi naka-vest eh. Yung pala vest ng ano, ng rider. Ganda ng tunog. Sana all. Uy, 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 sana all. Uy, uy, sana all! Tayo ay papunta na ng Fantasy World. So umalis tayo ng Kalamba 4:54. Time check 5:58 na po. Isang oras na tayong bumibiyahe. Wish ko lang talaga sana is maaraw. Di baling maaraw, wag lang maulan. Mas mahirap yung maulan. So cross fingers. Cross fingers na maging maaraw sa ating pupuntahan. Yan, medyo lumiliwanag na. Pasikat na yung araw. Woo! Lamig! Grabe! Yung iba sa inyo marahil nagulat. Bigla ako sumulpot sa inyong newsfeed. Lalo yung mga mga kakilala ko. Ilang taon na rin ako nagbumotor. I really like it. Gusto kong i-share sa inyo yung aking mga experience sa pagmumotor. Hindi lang sa pagmumotor siguro. Anything under the sun. Kung ano man yung may vlog ko. Hopefully, ma-enjoy po ninyo yung aking video. Sana'y manood pa kayo ng mga susunod kong vlog. More and more to come. So yun guys, pagka nakaabot na kayo sa part na to, makikita nyo may mga konting labak na daan, tapos may mga natitinda ng karne sa gilid-gilid. Palatandaan nyo na nandito na kayo sa arko ng Nasugbu. So kung kayo ay pupunta ng Palatagan, pwede kayong dumaan dyan, diretso dyan. Pero kung dadaan kayo ng Fantasy World, dito ang liko nyo sa may kaliwa. You know? Ang ganda ng Taal Lake. So ito nga pala guys yung overlooking. So marami ritong mga tourist na pumupunta. Nag-i-stop tapos nagpapapicture. Ganda kasi ng lugar eh. Pakita ko na lang sa inyo yung pictures na na-capture ko. Or much better, puntahan nyo na lang to. Para you'll see it with your own eyes. Ito yung isa sa gusto ko talaga sa pagmumotor eh. Yung scenic view, yung mga magagandang lugar na pwede mong makita, na hindi mo normally mapupuntahan kung ikaw ay nagko-commute lang, walang sariling sasakyan. Kasi pag ikaw ay nagko-commute lang, hassle, ang hirap bumiyahe. Unlike pagka nakamotor ka, di ba, dali lang, mas makakatipid ka pa. So yun guys, dito na tayo sa may Fantasy World. Tawid tayo sa kabila.
So yan guys yung Fantasy World. Time check muna pala. Mga 6:21 tayo dumating. Picture ko na lang ng ganito. Ah. On the way na tayo sa ating last stop, ang Manuel Uy. Uy, sana all. Uy, sana all. So, biyahe muna ako guys. Focus muna sa daan. So yun guys, paliko na tayo ngayon dito sa may Kalaka, Batangas. Ito, tong part na to, isang mahabang straight to. Yan o, puro straight. Dito ko naranasan yung yung nagra-rides kami. Putik yan. Inaantok ako. Kasi nakakaantok ng kalsada, mahangin, tas straight lang. Takte. Hindi ko na malayan. Napapaidlip na ako. Parang nangyari pa nga nun. Nari, di ba ganyan? Nangyari pa ako ganyan. Ang gamit ko nun yung wave. Si Wavy. Na ganyan na ako. Nagsaserve na yung manivela ko. Sa sobrang antok. So ginawa namin nun, tumigil muna kami. Tumigil kami sa 7-Eleven. Tapos midlip kami doon. Then go ulit. So kayo guys, pagka kayo'y nasa biyahe, tapos nangyari sa inyo yung gano'n na naantok kayo, huwag nyo nang pilitin. Huwag nyo nang piliting i-go, mag-drive, kasi hindi safe. Much better, gayahin yung ginawa namin na umidlip kami. Tumigil muna kami, saglit, then natulog. Power nap will do, 15 to 20 minutes. Okay na yon. Kaysa naman matulog ka ng tuloy-tuloy. Kasi wala na eh. Yung pag-serve mo na ganyan, ang mangyayari, higa na. Humiga ka na tuloy-tuloy. So tulog malala. Ganun ang mangyayari sa'yo. So dapat, pag inaantok, mag-stop, then matulog. Alright? Talagang yung lakas ng wave tulin. Naka-wave din kasi ako dati si Wavy. Yan, tingnan nyo sa screen. Yan si Wavy, ang aking first motorcycle na napakalakas.
Patak. Legendary. Di yan basta-basta nagpapaiwan kahit na 100cc lang yan. Kita nyo naman si Burgis 125cc pero iniwan lang nung naka-wave eh. Bilis eh. So pagdating dito guys sa part na to, kailangan naman dito kumaliwa. So nandito yung mga pinakamalalaking establishments na last nyo may kita bago kayo dumiretso dun sa part na yon. Nandiyan yung KFC, nandiyan yung McDo, Jollibee, Ultramart. Kung meron kayong mga bibilin, pwede kayo mag-stop over dito. Bili kayo ng pagkain nyo. Pero pwede naman, kahit di kayo bumili rito, meron pa kayong mabibilan dun sa may Tario, parang barangay. Yun yung sinasabi ko na parang talipapa, palengke na madadaanan ninyo. Straight na naman to. Let's go sa go. So ito na yung tayo ay kakaliwa papuntang Kalatagan, sa arko ng Kalatagan. Iyan o, Kalatagan hits. Oh yeah. From here dire-diretso ulit papunta sa parang pinakasentro. Tapos nandun na yung mga talipapa, maliliit na bilihan. Dito na tayo bibili ng pagkain and other needs. Yeah, boy. Time check, 7:22. So nasa more or less 2 hours na tayo bumabiyahe. So mabilis lang, ganun lang kabilis. Lalo pagka maaga kayo umalis. So yan guys. Ito yung una kong napansin at una kong nagustuhan nung first time na pumunta ako dito sa Kalatagan. Nagpa-picture pa nga ako nun eh. I think dito sa spot na to yun. Ito yung picture ko nun. Yeah. So si Wavy yung gamit ko nyan. Nagpa-picture ako doon sa kasama ko nun kasi ganda talaga. You know, maaraw na guys. So maganda yung panahon ngayon na napili nating pumunta sa Manuel Uy para sa ating first vlog. Salamat, thank God, kasi nakisama yung panahon. So I think nandito na tayo sa may sentro kasi may nakikita na akong paliko sa Google Map. Yun, ito na nga guys. Yan na. Munisipyo, simbahan, kasi hindi yung park. So liliko tayo dito. Ngayon naman, tayo'y mamimili na ng pagkain. At ako'y nagugutom na. Dito yung 7-Eleven eh. 7-Evelyn. Yon, 7-Evelyn. So nakabili na tayo ng foods, tubig, chichirya. Bibili na lang ako ng ibang necessities. Sabon, toothpaste. Kailangan ko rin ng ulam. So kumain ng kanin. Hanap ko na tayo ng makakainan. Actually may baon ako eh. Wala lang akong kanin. Yon. We're all done dito sa may sentro. Tayo ay kumain lang at namili ng needs para sa ating quick stay sa Manuel Uy. Time check, it's already 8:12 AM. Lapit-lapit na tayo doon. Mga 10 minutes na lang. Okay. So mamaya, pagkarating natin dun sa place, unang gagawin is magpa-check dun sa security. Meron kasi sila dong logbook
ng mga bisita, guests. After nila kayo i-check, punta na kayo sa may registration para magbayad ng entrance fee. Aalokin ka nila doon ng tent, tapos tables kung marami kayo. So meron sila doon, pero optional naman yon. Kung meron kayong sariling tent na dala, tables, pwede naman. Ba't dalawa? Ang galing ni kuya yung motor niya. 4 yung side mirror. Actually, hindi nga side mirror na matatawag yung dalawang nasa gitna eh. Center mirror. Or rear view. Rear view mirror. Tinalo pa yung sa kotse eh. Sa kotse, isa lang. Sa kanya, 2. Panis. Pero, kanya-kanyang taste yan. Yan ang preference ni kuya. Who am I to judge? Anyways, malapit na tayo sa ating destination. Yan. Woo! The memorable entrance. Malubak. Up, 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 up. Up, 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 up. Up, up. You know, what a nice. Ala eh. Manuel uy na eh. Yun, so tapos na tayo sa may registration. Tayo papunta na sa campsite. So, ako, ang binayaran ko is 660 pesos. Nagbayad ako ng entrance fee. May nakita ako dun na parang campsite fee, environmental fee. Tapos, motorcycle parking fee. Okay po. Wala po, ako lang po. Ito po. Konti lang tao ngayon. Marami po ba? Doon po banda, no? Doon kasi magandang spot eh. Pagka overnight, no? Yung iba kasi day tour lang eh. Sige po, thank you po. Yawn. Konti pa lang yung tao, guys. Nung last na punta namin dito, sobrang daming tao. As in, puno yan, yung side na yan. Nandun sa dulo. Kung kayo po ay mag-i-stay sa Manuel Uy Beach Resort, ito po yung mga rates na pagpipilian ninyo. For day tour, ang check-in ay 5:30 AM at ang check-out naman ay 5 PM. Kung overnight naman, ang check-in ay 5:30 AM hanggang 11 PM at ang check-out ay 12 noon the next day. Pagdating naman sa entrance fee, libre ang mga bata 0 to 6 years old. For regular guests, 7 to 59 years old, ang day tour po ay 250 pesos at ang overnight ay 350 pesos. And para naman po sa mga senior citizen and persons with disability, 178 pesos po ang day tour and 250 pesos naman ang overnight. Meron din pong babayarang environmental fee. For regular guests, 30 pesos per person. And for children 0 to 6 years old, senior citizen, and PWD, 24 pesos per person po. Kung kayo po ay magre-rent ng tent, ang tent po nila ay kasya ang 3 tao. Magbabayad lang po kayo ng 500 pesos. Kung meron naman po kayong sariling tent, magbabayad lang po kayo ng campsite fee. Ito po yung rates ng campsite fee. Depende na lang po kung gaano kalaki ang tent ninyo. Kung ang tent po ninyo ay for 20 packs, pwede po kayo magtanong sa management nila kung magkano po ang babayaran. Pwede rin po kayong mag-rent ng table and bench. Magbabayad lang po kayo ng 500 pesos and additional na 500 pesos na deposit. Meron din pong parking fee for your vehicles. Ang motorcycle ay 30 pesos. For cars and vans, 150 pesos. And para sa mga malalaking sasakyan, is 400 pesos.
And lastly, ito po ang rates for charging station. For mobile phone, 35 pesos. Power bank, 60 pesos. And laptops, 50 pesos. Pwede rin po kayo manghiram ng kettle or kaldero. Magbabayad lang po kayo ng 30 pesos. And rice cooker for 60 pesos. Kung may dala kayong fresh foods, pwede kayong magluto dito sa designated area nila for cooking and grilling. Itong nasa gitna, yan yung tindahan. Nandyan din yung charging station. Pagkatapos kong mag-setup ng tent tsaka mag-ayos ng gamit, naligo na nga ako para fresh na yung pakaramdam. After ko maligo, nag-decide ako na mag-ikot-ikot muna sa beach. Kasi hindi pa naman ganun kainit yung sikat ng araw. Pagbalik ko sa tent, pahinga muna ako. Then, tamang chill lang, tamang cellphone lang, tapos muni-muni. Since wala naman ako magawa, tamang kutkot na lang ng mga gamit ko. Hanggang sa inabot na rin ako ng pagod ko, ng antok. Natulog na muna ako. Then hapon na nung nagising ako. Inabutan ko pa yung sunset, kaso hindi ko masyadong na-enjoy kasi nakatago yung araw. So tamang pangin na lang muna ulit ako. Tapos may dumating na magpabalot. Bumili na lang ako ng 3 balot, pandagdag hapunan.
Pagkatapos ko maghapunan, nag-decide na rin ako na matulog ng maaga para maaga rin ako magising kinabukasan. You know, pauwi na ako. Ganon-ganon lang yun. Overnight camping na yun. So, time check. It's 5:51 a.m. in the early morning. Sikat na yung araw. So, nag-decide ako umuwi ng maaga. Nagising ako ng 3. Pagkagising ko, diretso ligo. Tapos, pack up ng gamit. It took me nearly 2 hours. So, di naman ako nagmamadali kasi kaya okay lang. Kailangan ko rin kasi makauwi ng Kabuyaw ng maaga talaga. Tsaka may pasok pa kasi ako. Thank you po. Thank you po. So, yon. Nakapagpaalam na tayo sa mga bantay. Thank you po sa kanila. Thank you, Manuel Uy Beach Resort. Until next time. So yung dadaanan natin ngayon guys is same lang dun sa ating dinaanan na papunta. Mula sa Manuel Uy, dadaan ulit tayo ng Calatagan, Calaca, then Lemery, all the way to Fantasy World. Then after natin sa Fantasy World, Mahogany Beef Market naman. Daan tayong Tagaytay, dadaan ulit tayo ng People's Park in the Sky, tapos bababa tayo ng Revpal, Casile, and then Marcos Mansion. Tapos, diretso ng Jollibee Mayapa sa may Kalamba. Tapos, uwi na ako ng bahay sa may Kabuyaw. Yan. So, kung kayo ay taga Metro Manila, kunwari taga Pasig kayo, from Mahogany, tsaka na kayo bababa ng Cavite. Then, Alabang, yan. Then, papasig na. So, biyahe na muna ako guys. Update ko na lang kayo. So, ito na nga sa may Fantasy World. Grabe, hamog. Lamig! Lamig dito pre. Makikita na natin ulit ang Fantasy World. Wow! Grabe yung hamog dito pre. Hindi na makita yung castle. Picture natin yung castle. Ano po? Kapal ng hamog. Ito na lang, Nay. Gusto ko to, Nay. Opo, dalawa po. Magkano po? Sige po. Umulan po ba? Thank you po. Oo nga po, Nay. Oo?
Hindi nakita dahil sa hamog. Delikado nga. Sige po, salamat po, Nay. So yun guys, sabi ni nanay dito daw banda meron daw na aksidenteng nakamotor. Hindi daw nakita kasi yung truck dahil sa kapal ng hamog. Kapag nakita nyo ng mahamog, doble ingat na kayo ha, para hindi kayo madisgrasya. Focus muna ako sa biyahe dito sa taas para hindi tayo mapahamak. Pero diretso na to hanggang Mahogany. Ang lamig eh! Happy. Malapit na tayo sa People's Park in the Sky. Akala mo may nagsiga ng damo eh. Ref pal na to. Putik yan, di na makita yung daan oh. Daan-daan na lang ako ng takbo. Marami tayong nakikitang mga bikers. Salute sa mga bikers. Go, kaya nyo po yan. Laban kuya. So ito na guys, lapit na tayo sa Marcos Mansion. Yan guys, yung Marcos Mansion. Bago natin tapusin ang vlog, isang mabilisang montage muna tayo ni Burgis. Alright. Yun! Kung umabot kayo sa dulong part ng vlog na to, thank you po. Napakalaking bagay na binigyan ninyo ng effort tsaka time para mapanood to. Kung na-enjoy ninyo yung video na to, lalo po akong matutuwa. Dahil ibig sabihin, na-appreciate ninyo yung aking content. Comment nyo naman po kung taga-saan kayo para malaman ko kung hanggang saan umabot ang video ko. Huwag niyo po kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. Ring nyo na rin yung notification bell para updated kayo pag may bago akong upload. At syempre, follow nyo na rin po yung Facebook page ko. Nasa description po yung link. Thank you po. Kita-kits po tayo sa susunod na vlog.